po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man panig kayong mundo naroroon. Opo. Ano? Yun, for today's video po ay nandito na po ang ating Kuya Lito. Nakauwi na po at ito naman po ang aming pagsasaluhan for today's video. Ito po yung kasamahan ng pinaluto ni Ma'am Ganda at Mambait sa... Sorry. Ma'am Ganda at Mambait na nasa California. So yun, ito po yung ating igado. Uy, yan. Sarap yan. Ma'am Ganda at Bait sa California. Thank you very much po sa pagpapaluto at maraming salamat po sa inyong kabaitan. Maraming salamat po sa inyong pagpaluto. Nalibre po yung ulam namin ng Kuya Lito. Thank you very much po talaga. Napakalaking tulong po to sa amin. At yun, sana mag-iingat po kayo dyan. God bless you po. At sana dumami pa yung katulad yung mabait at maganda sa mundo para naman po alam sa ganun ay mabawasan yung masasamang ugali. Charot! Yan, thank you Ma'am Ganda at Mambait. So yun, kakain na po tayo at sabi ni Ma'am Ganda, ikain daw po natin siya. Kaya yun, nag-video po kami habang kakain. Para naman po sa ganun, parang kasama ko na rin parang kasama namin kayo, Ma'am. Yes po, Ma'am. Ikakain na po namin kayo. Yan lang, ang sabi ni Ma'am, ikain daw. Problema. Bakit? Kasi, Ma'am, baka kung magalit kayo, Ma'am, kung may problema po, Ma'am. Ano nga ne? Dahil, Ma'am, ang gagawin po namin, lamon po, lapang. Lapang po. Hindi po kain, lapang po talaga. Opo. So, yun, nakapag-pray na po tayo. Nakapagpasalamat na po sa ating Ama. Bago po namin buksan ng camera. Para naman po sa ganon, sa mga basher po natin dyan, ay hindi na po nila isama, pati po ang ating pag-pray. So, yun, maraming salamat po ulit sa ating butihing Ma'am Ganda at Mambait na nasa California. Yun, Ma'am. So, yun, ito na po. Salamat po. Thank you po. At so yun, habang kakain po tayo, mag-storytelling lang po ako ng kaunti about sa bakit ko nasabing special yung igado sa akin. May clue ka, di ba? Meron. Yeah. At saka, siyempre, nasabi mo na rin yun kung bakit din naging paborito mo rin to. Bukod po kasi sa paborito ko to mula nung bata ako. Kahit paborito ko po siya, matagal ko siyang hindi niluto. Kasi, bukod po sa akin, may special pong tao sa aming pamilya na paborito po ito. Yan. Napaka-special po nun. Pero sa kasawiang palad ay nauna po siya sa atin na umanaw. Yun. Wala pong iba kundi ang aking minamahal na tatay. So yun, bakit ko po nasabing special pumanaw na nga si tatay ko. Hindi po sa pagpanaw niya yung aking sinasabi kung bakit to special. Ito po ay napakaraming memory kasi sa akin na masasaya. Kasi bukod sa papa ko po ay paborito ko nga din. Dati po kasi, nasabi ko na sa ibang mga vlogs na, yun, kain po tayo, kain. Salamat po. Ano po to, konting kain na maraming kwentuhan. Bukod po kasi sa akin, bukod po kasi sa papa ko, paborito ko din po to. Nakwento ko na po sa ibang mga vlogs ko dati pa na nung high school ako ay merong umano sa akin. Parang may umampun-ampun sa akin. Yung guidance counselor po namin noon. Doon po ako tumira sa bahay nila. Ngayon, syempre sa kahirapan ng buhay kung bakit ako napunta kila Nanay Faye Culiado. Yun, sa kabilang bayan lang po namin. Guidance counselor po namin yun nung high school na kami. So yun, shout out po sa inyo Nanay Faye. Alam po kung manonood din po kayo. Tsaka syempre po, shout out po sa kinanay ni Rivera po, tsaka po sa mga kapatid po ni Rivera po.
syempre, bago natin i-shoutout, bago natin ituloy yung kwento, shoutout na rin natin, pati yung pamilya natin sa Quezon Province. Opo. Shoutout po sa inyong lahat. So, ayun, tuloy po tayo sa ating storytelling. Storytelling! So, yun, tuwing po kasing, namimiss ako nila tatay noon o nila nanay at uuwi ako doon sa bahay namin noon. Ito po yung laging ipinapaluto ng tatay ko sa akin. Pinaka-favorite po ni tatay ko sa akin na ipaluto. So, yun. Tuwing namimiss po nila ako noon or may sakit si nanay ko or may sakit si papa ko, tuwing papauwiin po ako noon, ito po yung ito po yung pinapaluto ni papa ko sa akin. At ito rin po kung bakit naging special to sa akin. Ito po kasi yung huling kinain ng papa ko bago po siya mawala. Kaya itong luto po na to ay naging special sa akin. Bukod po sa paborito ko ay ito po yung huling request ng papa ko sa akin nung nasa ospital siya. Pasensya na po kayo, baka sabihin po ninyo, nandito tayo sa kainan umiiyak ako. Siyempre, pagbigyan nyo na po ako ngayon lang naman ito. So, naalala ko po kanina habang nire-ready ko to. Kasi, ito yung naisipan kong i-ready sa request ni ma'am. Kasi, ito yung pinaka-special na luto para sa akin at special din yung nag-request. Kaya ito yung naisipan kong iluto. Yun. Thank you ma'am dahil sa'yo naluto ko po ulit itong luto na to. Matagal kong hindi po niluto to. Pero itong luto po na to, napakadaming memory sa akin na masasaya. Kasi nung hindi pa naman nawawala yung papa ko, ito yung pinaka-favorite ko talagang lutuin at ito yung pinaka-gamay kong lutuin. Ito. Yan po kasi yung una kong natutunan at unang naging paborito ng papa ko na luto ko. At yan din po yung huling naging request ni papa ko bago siya mawala. At bago ko po ito maluto nung bago mawala yung papa ko. Yan. Nakiluto pa po ako. Nakiluto po ako sa kusina ng ospital kasi hindi na po ako nakaka-uwi masyado. Doon po ako nakiluto. Gusto ko lang maluto yung huling. Hindi ko naman po expect yun noon na huling. Hilig ni tatay ko yun. Kung baga naglambing kasi siya sa akin. Hindi na po kasi siya nakakakain. Tapos bigla siya naglambing na gusto raw na ng igado. So, syempre, sa katuwaan ko, kasi makakakain siya at nag-request siya ng araw na yun. Wala po si mama ko noon ako lang mag-isang bantay. Ginawa ko yung lahat para lang makiluto at makabili ng gagawing igado. Lulutuing igado. At doon ako nakiluto talaga sa pinaglulutuan ng mga binibigay ng rasyon sa ospital. So yun, shout out po dyan sa inyo. Yun, pasensya na kayo at talagang napaluwa ako. Wala po nung nawala yung papa ko, 3 beses pa lang ako nagluto na ito. Pero syempre, kailangan tanggapin ko. Ganun talaga, may mauuna sa atin na mawala o ano. Hindi, naluha lang ako kasi matagal ako hindi nakaluto ng ganito. So yun, ma'am. Ito yung niluto ko sa inyo, ma'am. Ganda at bait na nasa California.
Dahil isa kayo sa nagiging special sa amin. Kaya ito po yung naisipan kong ituto sa inyo. Pasensya na kayo at medyo nalawa ang inyong lingkod. Naalala ko lang po kasi yung papa ko. Pero okay na ako. Okay. Pinipili ko maging okay. Kasi naluha lang ako kasi sa story ko dito sa ating ulam kayo. Pero okay lang po yung inyong lingkod. Okay na ako. Tanggap ko na wala na si Papa. Si tatay na nauna na siya. Naalala ko lang kasi yung pasasaya. Nang biya doon. Kaya yun. Thank you, ma'am. Ma'am, bait at ganda. Nakapagluto po ulit ako nito. Kasi sa dinami-dami po nang nagre-request ng recipe ng isang Ate Vera na igado ay minsan sinasantabi ko talaga. Pero dahil naluto natin, ay gusto ko rin pong i-share kung ano yung story ng igado sa inyo, Ate Vera, at kung bakit nasabi ni Ate Vera sa inyo na napaka-special ng recipe na to para sa akin. Kasi napakarami po namin pinagsamahan ng igado na to. Kasi nung nag-aaral ako magluto, sabi ko sa isip ko, ang unang gusto ko ang unang makatikim ng masarap na luto ko ay yung mga magulang ko. Proud lang po ako kasi bago po nawala si Papa ko, si tatay ko, ipagluluto ko po siya doon. At kanina nga, nung nagluluto po ako, machat ko po yung nanay ko, nasabi ko, gado ang niluluto ko. Hindi ba tuloy-tuloy ni nanay nasabihin kung sino may favorite yan. Pero alam ko na binitin ni nanay yun kasi alam niya. Alam niya yung ano ko sa igado. Pero hindi ako umiiyak dahil nagluto ako ng igado. Umiiyak ako kasi naalala ko lang si tatay. Pero napakasaya ko kasi nakapagluto po ulit ako ng igado. At sana mabait na taga-California. Sana wag kang malungkot kasi dahil sa niluto ko para sa inyo ay naiyak ako. Wag po. Kumbaga yung iyak ko po kasi bukod sa naalala ko yung papa ko ay tears of joy din kasi sa wakas ay unti-unti ko po naluluto ulit yung paborito namin. Okay. Kasi ang tagal kasi hindi ko niluto to kasi hindi ko tanggap. So wala na si tatay ko. Pero ngayon, simula ngayon ay lagi ko na po itong lulutuin ulit. Lagi nyo na makikita sa vlogs ko. At sana huwag kayong magsawa. Kasi ito talaga yung paborito kong lutuin kahit umuwi ako sa amin. At sabi ko kanina sa isip ko habang niluluto ko to, kasi ganun din po yung mama ko eh. Matagal din hindi siya nagluto na ito. Sabi ko kanina sa isip ko, kanina nagluluto ako na ito, ay kasi hindi ko pa po napagtikip to sa mga pamangkin ko. Gusto ko pag-uwi ko, magluluto rin ako sa amin. At ito ang ibibida ko rin. At alam ko na mapapanood nila tong vlogs ko na to. Yun. Ibibita ko sa kanila kung ano yung sinasabi ko, recipe ko na naging paborito ng kanilang lolo. So yan, pasensya na po kayo at talagang napaiyakin yung lingkod dito sa harap ng kainan. Pasensya na po kayo, pasensya na talaga. Halo-halong, ano lang po kasi yun, emosyon. Bukod po sa
naalala ko yung papa ko, napakasaya ko po at naluto ko po ulit tong recipe na to. At nagsabi nga ako kanina kay Kuya Lito na simula ngayon ay lagi ko na ulit itong lulutuin Opo. sa mga espesyal na tao Opo. sa buhay ko. Kaya syempre sa special occasion. So yan, pasensya na po ulit kayo, pasensya na. Sa mga galit yan, okay lang, tatanggapin ko kasi sa totoo lang, bawal talaga umiyak sa hapagkainan pero hindi ko lang po talaga napigilan. At kanina, yung una ng vlogs ko na nagluto ay napaiyak talaga rin ako pero nabura na hindi ko nababalayan yung video. So, yan. Ngayong inulit ko sa pagkain ay hindi na naman napigilan ng inyong lingkod. Talagang, mababaw talagang emosyon ng inyong lingkod, kaya pagpasensyahan nyo na. Pero sa mga gagalit talaga ay okay lang. Tatanggapin ko po yung galit nyo. Basta sa akin, wala po akong ginawang masamang hinilabas ko lang yung emotion ko. At yun, maraming salamat po ulit, Ma'am Bait at Ma'am Ganda. Opo. Na nasa California. So ayun, kain na po tayo. Pasensya na po talaga kayo. Pasensya na. Yan. Kain po tayo. Kain po tayo, ma'am. Unang subo po para sa inyo. Yan. Kain po. Sa mga hindi pa po nakakatry itong ganitong recipe, try nyo po. Masarap. Uy, nakakutsara ako. Joke lang. Try nyo po talagang hindi po kayo magsisisi. Hindi po sa pagmamayabang, masarap po itong ganitong recipe. Saka ito pong recipe niya po, makakatulong din po sa inyong puso kasi mayroon pong red pepper, opo, carrots, mga ganun po. Opo. Ma'am, kain na po kayo, ma'am. Opo. Kain na po kayo lahat. Opo. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa recipe dito. Napakarami pong natuwa kasi sa wakas daw po ay naluto ko na ang igado. Marami po kasi nag-rewash na ito, matagal na. Ayun, sinipon tuloy ako. Yan po, yung ibang, yung mga kapanood, siguro po makaka-relate din po kayo pa yung katulad nyo, mahal sa buhay. Merong, hindi man sa pagkain nyo, kaya sa pupuntahan nyo, Ibang bagay, talagang maiiyak din po kayo. Hindi dahil sa nawala yung taong mahal nyo, kundi maiiyak po kayo dahil sa maganda nyong memories ba. Yun. Kaya palakpakan po natin yung ating Ate Vera dahil nakakapagluto na po ulit siya ng isang pinaka-paborito po niyang putahe, ang igado po. At saka yun po. Pero matagal na pong nawala si Papa ko. 15 years old pa lang po ako noon. Dekada na rin yun. Dekada na. Kumbaga kalahati po ng taon ko ngayon ay nawala si Papa. Pero syempre, may time pa rin pong umaano talaga nasasaling yung damdamin natin. Kahit sino naman po siguro, di ba po? Bukod po kasi doon sa tatay ko siya ay kami po kasi dalawa yung parang sanggang dikit nung bata ko. Kasi tuwing mama ko po kasi ay
nagtatali pa pa doon. Si papa ko nasa bukid. Or yung nakikisama kasi si tatay ko. Tapos may kumukubo po doon sa gitna ng palayan. Nandoon ako at si papa ko nasa bukid. Parang kaming dalawa yung laging magkasama, bata pa ako. Kaya kung ganito na lang ako maging emotional. Pero syempre, kailangan natin tanggapin dahil talagang ganun, may nauuna, may nauulis. Tuma mo, sarap po. Sarap. Ma'am, siguro ako tama mo. Ano po niya yun? Pero sa ano po, sa mga hindi mahilig ng atay dito, na yung sa karne, pwede naman po niyong i-skip yun. Basta po, maglagay kayo ng reno. Yun na rin yung magpapalasa. Pero mas the best pa rin po sa mga may atay. Kasi yun talaga yung pinaka number 1 na pagpapasarap sa kanya. At sa mga nakapuna-puna kanina, marami pong siyang sabaw. Ito na lang po yung nagiging sabaw mo. Pagka salsa na lang po. Nagiging na rin po siya. Sauce. Yung sabaw po na nilagay ko kanina ay yun po yung pagpapalapot natin sa karne. Habang kung ay nag-i-stick na po siya. Nagiging sauce. Ano ba? Mamaya. So yun kanina, si Kuelito sabi niya, wag ko na raw ikwento yung about sa papa ko. Pero syempre, gusto ko lang din kasi i-share sa ating mga manonood. Gusto ko lang, bakit naging special itong igado kay Ate Vera. Kung bakit siya naging number 1 na paborito. Kasi nasabi mo kanina sa unang vlog na ito yung pinaka-special para kay Ate Vera. Kaya kailangan kong sabihin, syempre. At masarap po dito yung pag nagluto kayo, yung may konting taba-taba talaga, yung halo ang taba at laman. At masarap po dito yung medyo madaming bell pepper, mabango. Sarap. So yun, sana kumakain na rin po kayo dyan. Sa mga hindi po, halika rito at Kain na po kayo. sabayan nyo na po kami. Kuha na po kayo ng kanin at kain na po tayo. Ito, mayroon pa po mga ulam. Kain po. Masabal. Oo naman. Ano? Taon din bago ko nakapagluto ngayon. Ilang taon na ako ngayon? 21. 15 years old ako nung namatay papa ko. Diba? Nandito ka na. Magta-32 pa lang. Pinapatanda po ako agad. Marami na akong puting buhok. Sa 16 years po, 3 beses pa lang ako nagluto ulit. Pero ngayon, lagi na po tayo magluluto syempre. Kasi nung po, lagi ko lang naikukwento sa mga pamangkin ko to. Si Kila Janelle.
Pero hindi pa po nila natikman. Eh, mga dalaga na po yung mga pamangkin ko. May mga dalaga na, may mga baby. Yung mga, may tanong lang ako. Ano? Sa inyo magkakapatid, bukod sa iyo, sino pa ang kapatid mo nakakapagluto ng igado? Sa ate Bibi, yung ate ko po na hindi ko kasi alam si Tintin kung ano eh. Kasi hindi ko na po nasubaybayan yung paglaki ng aming yung sumunod sa akin at yung ano, So, kasi yung pagdalaga po nila at pagbinata. Kasi dito na po ako noon sa luwas. Kumbaga pa uwi-uwi na lang ako, madalang pa. Sa ate Bibi nakakapagluto. Magaling din yun sa ate. Kasi mas magaling pa nga yun sa akin si ate Bibi. Excited po yung sa ate Bibi ko. Yung ate ko po. At nag-ano rin po yun yung ate ko na luluto rin po ng mga paninda niya or may nag-order din sa kanya minsan. Mahilig din po yung pagluto. Parehas ko rin po. kamukha niya po. Hindi, maganda sila ni nanay. Ako yung ako yung tigaras nila. Hindi ah. Hindi ah. Yung the rest po kasi kumbaga halo na si mama, si nanay ko at tatay ko yung itsura. Pero ako, si ate ko, saka yung kuya kong sinundan ko, yun. Kami po yung magkakamukha, Kuya Junior. Pero yung panganay po, yung sumunod sa akin at yung bunso, halo na po si nanay at tatay ko. Ang itsura. Kami po, pinagbiyak talaga nila nanay ni ate ko. Opo. Pati po yung mga pinsan ko, yung sa mother side, mga kahawig po namin Oo, talaga. akala ko mga kapatid. Tapos, mga kasing katawan din. Sa mother side, medyo tabain po talaga kami. Kaya po, pagka kunwari sa pamilya po namin, tumataba na yung isang, kunwari, ako, nung tumataba ako, sabi nila sa akin ng mga tita, auntie ko, welcome to the club. Ngayon naman, yung mga naglalaki ang mga pinsan namin, pag mapapansin namin, lumalaki na rin sila, tumataba. Niloloko na rin po namin, welcome to the club. Kasi tabain po talaga yung sila, lahi nila nanay. Lahi naman po nila tatay, medyo mga pitit. Kaya, Oo. parang Sila Tintin, oo. Pero hindi ko alam yung kapatid ko kung bunso, kung tataba, kasi may anak na rin. Kaya yung sumunod po sa akin, may anak na rin, mga bagong panganak po yung mga babies pa yung nila, buwan pa lang yung mga babies nila. So yun. Sa mga hindi po nakakaalam kung ilan kami magkakapatid, 6 po kami, mga 4 po ang inyong Ate Bena. Tatlong babae, 3 lalaki po. May asawa na po lahat. Isa na lang po ang hindi kasali yung sumunod sa akin, pero may kalibin na po siya. At may baby na rin po sila. At 2 na lang po kaming walang baby. Yung ate ko po at ako. Dahil may asawa na rin po. So, yun. At makikilala niyo po sila pag nakauwi po kami. Kung loobin po ng ama. Sana po loobin ng ama na makauwi po tayo. Para sama ko rin po kayo. Lalong-lalo na yung mga baguhan. May sama namin kayo sa amin. so makakilala niyo rin po yung kapatid at ako. So makikita niyo rin po kung ano yung appreciate po nila sa akin. Si nanay, tsaka yung mga kapatid. Opo. Yung paano nila papaluin si Lito. Tsaka! Yung pagtanggap po nila sa akin talaga. Yun na po talaga ito nga po ay kung sabihin na buy one take one ko po sila Vera po. Bakit po kasi si Vera po yun nga po, napakaswerte ko po kay Vera. Tsaka siyempre po, napakaswerte ko rin po sa pamilya niya na tumanggap po sa akin ng buong buo po. Bagaman hindi po buo si Kuya dito. Tama niyo.
Opo, wala. Sa mga nakapanood ko sa mga vlogs ni Kuya dati nung pumunta kami doon, yun. Po. Alam na po kung anong turing ng pamilya ko kay Kuya Lito. Pero sa mga bago pa lang po, yun, may share po namin sa inyo Yes po. kung ano yung tawag doon, patungo ng pamilya ko kay Kuya Lito. Pakitungo. Oo. Pakitungo Ayun. po. Ayun po. Hahabulin po siya ng itak. Charot. Hindi po. Mabait po yung pamilya ko. Wala po yan narinig ni Conte. At hindi rin po siya pinahanapan. Opo, hindi po ako Alam pinag-inapan. po niya yan. Kami? Sarap pa kayo? Mamaya magkakain na dito. Pag ganito po kasi yung yun nga po, bukod sa paborito din ni Vera, napakasarap po yung luto ni Vera. Pag pag po kasing ganito, hindi ko po mapigla yung child ko na kumain ng napakarami, kaya ang ginagawa ko po, pauti-uti po. Tapos yun nga po, Bawal din naman yung pangit din yung kakain ng marami. Sobrang dami. Kasi chan mo yung mabibigla. kaya po, ang ginagawa po ni Kuya Rito nga po, kumakain na ng yung sapat. Opo. Tapos kung maya-maya magutom pa ulit, di kumain ka lang po ulit. Nandiyan lang naman po palagi yung pagkain. Tsaka yun nga po, laking pasalamat ko rin po sa sakripisyo po ni Vera. Yun po. Yan po mga nasasabi na walang ginagawa sa Vera. Din. Sabi niyo lang po yun. Marami pong ginagawa sa Vera. Mas busy pa po siya kaysa sa akin. Hindi daw kita binibigyan ng ulam sa plato. Ano po kasi ayaw niya ng yung lahat hinantog sa kanya. Or inabot. Kumbaga kung kaya niya. Kaya yun, hinahayaan ko po. Kasi syempre makakaano rin sapagkat ito po sa mga isang tip lang po sa mga may pamilyang PWD. Yun. Para baka may mga Masaling kayo ng nagdahil. hindi. Tayo yung sasabihin. Pero yung iba mo sa mga. Para sa mga hindi pa nakakaalam to ganito na tip ko para sa inyo po. Yung iba po kasing PWD, pag lahat iniabot, hinandog mo sa kanila or ibinibigay mo sa kanila ng kumbaga, parang mas po yung kanilang damdamin kasi parang nafe-feel po nila na talagang ganito na ba talaga ako pag walang silbi na lahat gano'n. Kumbaga ganun po yung nagiging pakiramdam ng mga PWD minsan na hindi po natin naiintindihan. Naiintindihan ko po kasi yung ganun kasi bukod po sa malapit po talaga ako sa mga PWD mula bata ako. Kasi may pamangkin din po akong PWD. Yun. Mas lalo pong naintindihan ko yung ganon nung naging asawa ko po si Kuya Lito. Kumbaga kasi dati po lagi kaming nag-aaway. Bakit po? Kumbaga parang nasasaling daw po yung damdamin niya. Di ba yun yung napag-usapan natin. Nasasaling daw po yung damdamin niya na lahat parang Dulit mo sa kumbaga parang wala na daw po magagawa. wala na siya sa silbi kasi lahat inabot ko na. Parang ganun po yung kanilang pakiramdam. So, sa mga po dyan na siguro, although naiintindihan ko po kayo kasi naaawa kayo sa sitwasyon ng Kuya Lito. Pero yun, gusto ko lamang pong ipaabot sa inyo na alam naman ni Kuya Lito na hanggat kung alam ko na hindi niya kaya ay hindi ko siya hinahayaan. Opo. Minsan nga po siya po nagpapaalala na sasabihin niya sa akin, kaya ko. Kumbaga pag nagganon po siya, kung may time po kasi na ganun pa rin ako, lahat dulot, lalo na pagka nasa ibang bahay kami, yan. Kumbaga parang natatauhan ako bigla kasi minsan napapatingin siya kasi lahat itinutulot. Kumbaga,
lalo na kung nasa ibang bahay po siya or kami, lalo po siyang nanliliit, kumbaga sa ano niya, kung lahat po inabot, lahat dinulot sa kanya. Kaya yun sa mga, ano po, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung ano man po yung nakikita ninyo na hindi ko lahat inaabot kay Kuya Lito ay para rin sa kanila yun at mas makakabuti sa samahan po namin. Yun. Kumbaga, mas magiging okay yung ganun. Kasi kung lahat po ay tapos, kumbaga dati po kasi kaya lagi kami magkaaway, hindi kami magkaintindihan. Kumbaga parang nasasaling yung pride niya, di ba ni? Hindi naman po natin sabihin na pride si Kuya Lito. Kasi kahit sino naman pong tao, may pride. Kumbaga, sobra po siyang nanlilit sa sarili niya dati kasi lahat niya yun po yung gawa ko. Lahat idinulot, lahat ganito, ganyan. Kumbaga, sabi niya sa sarili niya, wala na ba talaga akong silbi sa mundo. Parang ganun po yung nararamdaman niya. Kaya simula po nung nag-usap talaga kami ay naiintindihan ko na po. Kaya yon, kaya mas nagkakaintindihan po kami ngayon. Kasi ganun nga na nag-usap kami ng maayos at kumbaga one-on-one. Opo, at saka yun nga po, masasabi ko rin po sa mga tao, ano po, hindi po natin maiwasan na naaawa kayo dun sa tao, sa isang may PWD na sa pagkikilos, ganyan. Pero, ano po, deep inside po, mas ikatuwa nyo po kasi ay, nakakaya niya pala. Susumikap po kami na, hindi naman po sinasabi na sa aming pagiging PWD ay hindi namin kailangan ng tulong. Ang gusto ko rin po iparating, nagsusumikap po kami na magawa namin yung bagay na sa tingin namin kaya namin gawin. Tsaka, syempre po, ayaw din namin na sobrang magpabigat po sa sa kinakasama or sa mga kasama, ganun. At saka syempre po, ayaw ko rin po isipin ng kapwa ko PWD na wala na po sila talagang magagawa. Kahit mga simple lang. Kasi mas marami pa nga pong PWD. Mas marami pa po silang nagagawa kaysa kay Kuya Lito, di ba po? Lalo na po ngayon sa social media, marami po tayong napapanood. Siyempre, kumbaga, ang isa po kasing PWD, gumagawa siya ng paraan para yung kunwari kakulangan niya, kumbaga, magawa pa rin niya kung ano yung normal para sa kanila. Kumbaga, parang yan, si Kuya Lito, di ba, wala pong paa at kamay. Ang akala po nga ng mga ibang tao nung una, sinusubuan ko si Kuya Lito. Yung mga ganun kasimpleng bagay po. Na yun, kaya magandang bagay din po yung aming pagpa-vlogs na kumbaga na ipapakita pa namin sa ibang mga tao kung ano yung kakayahan ng Kuya Lito. Yan, nakakapagluto siya, nakakapagtinda, nakapaglilinis. Yan, mahalaga po yan sa asawa, lalo pag may sakit ako yan. Napaka maalaga po niya. Hindi po yan. Babayang asawa. Minsan nga po, nasasaling din yung damdamin ko kasi may nagsasabi na hindi ko raw siya kayang iwan kasi ganito, ganyan. Ano daw yung ayaw kung mawawala si Kuya Lito. Kumbaga mga ganun. At wala na raw ba akong lalaking iba na makita. Ito po, sa totoo lang, alam po ng Kuya Lito yan. At alam din ng mga ex ko yan. Yan, nanonood po yung mga ex ko. Friend ko pa rin po sila sa Facebook. Alam ng Kuya Lito yan. Ayan, mga nanonood din sila ng vlogs namin yan. Alam po nila. At alam din ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, kung sino at kung anong mga naging ex ko noon. Di po sa pagmamayabang yan. Alam naman po ng mga ibang tao yan na hindi lang po si Kuya Lito yung naging lalaki sa buhay ko. Kumbaga, yung hindi lang si Kuya Lito yung naging boyfriend ko. Yun.
Pero syempre, iba po kasi yung ano ba yun? Ano ba yung hindi, iba po yung sinasabi ninyo na wala akong ibang ganito, ganyan. Wala na magtsatsaga. Siyempre, opinion nyo po yun. Hindi ko po yun mawawaksi sa isipan nyo. Pero, hindi po si Kuya Lito ang unang naging lalaki na naging boyfriend ko. Kumbaga siya na ngayon naging huli kasi naging asawa ko. So yun, sa mga kapag ano naman po, alam nyo, sabi ko nga sa ibang mga friend ko na nagagalit sa akin, bakit ko si Kuya Lito. Alam nyo ano, kung sa physical na anyo ay talagang may kakulangan si Kuya Lito. Sa pagtatrabaho naman, kumbaga mayroon ding limitasyon yung gagawa ni Kuya Lito. Pero alam nyo, sa pag-aalaga ng asawa, yan, hindi ko po kumbaga, mayroon ding limitasyon sa pag-aalaga, di ba? Aminin na natin yun. Pero yung sabihin, kung may sakit po ako, hindi ako tinutulugan yan. Talo pa niya yung mga kumpleto, mga tawan. Yung iba, kumpleto nga, alam na may sakit yung asawa, yan, pinapabayaan lang, ganito, ganyan. Si Kuya Lito, hindi po ganun. Gusto ko lang din pong i-share sa inyo. Para naman po kumbaga yung mga ibang nagsasabi, maliwanagan din. Pagka noon pa man, gusto na ni Kuya Lito yung magtrabaho na ganyan, magtinda-tinda para makatulong sa akin. Opo. Kumbaga ako lang yung umaayaw noon kasi syempre alam naman ninyo yung kalagayan ni Kuya Lito. Talagang, kumbaga ayaw ko kasi may mangyari sa kanya kumbaga sa daan, sa labas o ano. Yun, ayaw kong ganon. Siyempre, alam naman ninyo yung kalagayan ni Kuya Lito. Pero nung nagtagal-tagal po, at naano ko yung kaya niyang tumawid sa kalsada, ganito, ganyan. Kumbaga, na-realize ko rin po na lalaki kasi si Kuya Lito, kaya kumbaga na anuhan niya yung sarili niya, kailangan niya na maghanap buhay din siya. So yun, hinayaan ko po. Sa paghahanap buhay, wala po kayong problema kay Kuya Lito. Kahit hindi po niya yan gamay, yung pagtitinda, kahit hindi niya gamay nung unang magtinda ng basahan, pinasok niya. Hanggang sa dagdagan na lang po namin yung mga paninda. Kumbaga, kung kukumpara mo pa nga po siya, hindi, pasensya na po kayo sa mga may asawang kumpleto dyan na tamad, yan. Yan, kung ikumpara mo nga siya sa ibang tao, kumpleto sila. Pero pag sinabing wala silang makitang hanap buhay, wala silang makitang trabaho, anong ginagawa? Tambay na lang dyan. Nag-aantay na lang kung anong si Kuya Lito, hindi po siya ganun. Yan, nung unang-una, wala po kaming puhunan sa basahan anong ginawa niya. Nakiusap siya, may kinausap siyang isang tao na hiniraman niya ng 200 pesos para lang makapuhunan siya ng basahan. Hanggang po sa nadagdagan lang po namin yun. Ganun po siya kadiskarte. Hindi po niya inahayaan, lalo nung panahon po na nagsimula siya magtinda ng basahan. Yun po ay may sakit talaga ako. Walang-wala po kami noon. Halos wala na kaming makain or maulam. Kaya gumawa naman siya ulit ng paraan para makapagtinda. Kumbaga ganun po si Kuya Lito. Gusto ko lang iparating sa mga nanliliit kay Kuya Lito na ganun siyang tao. Ganyan naman siyang tignan, responsable siya. Hindi po tulad ng iba, kompleto nga, yan, pabaya. At saka, take note, kung may pera ako, never naming naging away kung magpapadala ako o hindi. Yan, siya pa minsan yung nagpapaalala. Kasi alam niya na talagang kahit konti, kahit papano, magbibigay ako sa pamilya ko kung merong extra at salagang sapat. Minsan nga pagka kunwari may blessing or whatever, nagpapaalala siya. Binigyan mo na kahit konti si nanay. Ganun po siya. Pero, sa mga nanliliit po sa kanya na ibang tao, na-try nyo na po ba yan sa mga asawa nyo? Yan. Hindi po ako hindi ako nanlalait ng ibang tao, pero
sa mga nagko-compare lang, gusto ko lang din yung comparison ko kay Kuya Lito at sa ibang mga lalaki na nakikita ko at kilala ko ng personal. So yun, sana po bigyan natin ng pagkakataon ng isang Kuya Lito na ipakilala at makakilala nyo siya ng lubusan. Hindi lang siya sa nakilala nyo siya nung nakakaraan. So yun, at sa mga nagbibigay din ng kung ano-anong opinion dyan, okay lang naman po sa akin, sa amin ni Kuya Lito, opinion nyo yan. Kumbaga, binibigay ko lang tong ganitong reaction at binibigay ko lang tong ganitong mga salita para naman po malaman nyo kung ano yung katotohanan. At sinishare ko lang sa inyo kung ano yung totoong Kuya Lito. Kumbaga kung anong si Kuya Lito. Tsaka ako din po yung, hindi naman po sa pagbubuhat ng sarili kong po po. Tsaka nanggaling na rin po kay Vera. Ako po kasi, kapag yung sitwasyon na yung wala ka na makain, wala ka na magastos, pambili man lang ng 5 piso kasi ay walang-wala ka. Ako po kasi yung hindi mapakali sa bahay, yung walang gagawin. Kaya na lang po yung Vera, na kahit na wala tayong talagang parang, hindi ka mapakali. Hindi ko po yan mapipigilan. Oo. Aalis yung gagawa ng parang. Opo. Katulad nung nasa Quezon kami noon, niya din po. Talagang hindi niya ako, talagang gumawa ako patanda. Kasi sabi ko nga, kahit pa paano, kaya namang diskartehan yun. Yun. Hanggang nga papunta kami sa Maynila. Ayoko po kasi na yung pupunta kung saan, kakain ka tapos yung pamilya mo, asawa mo, alam mo na walang makakain. Tapos sarap na pang kumain sa ibang tao, ibang bahay, di ba? Yun po. Ayun. Tsaka syempre, gusto ko lang sa mga PWG dyan na gusto rin magkapamilya. Huwag kayong matakot magkapamilya. Kasi alam mo naman, kaya nyo yan. Opo. Mga PWD lang sila pero malalakas din ang loob nila. Sabihin ko rin po sa kapwa kong PWD, sometimes po, gamitin din po natin yung pagiging PWD sa magandang aspeto po. Yun po. Katulad na lang po, pagiging PWD natin, kung kaya pa naman natin maghanap buhay, di maghanap buhay po tayo. Yun. Mas nakakano po sa iba mas nakakarangal po. At maraming natutuwa. Opo. Once na makita nila na yung PWD ay nagsisumikap sa buhay. Yan. Tulad yan ni Kuya Lito. Alam niyo po ako ang laging sa laman ng palengke. Pero ang mga kaibigan ko lang yung mga binibilhan ko. Si Kuya Lito po, ultimo bata nagiging kaibigan niya po. Opo, lahat po. Opo. Ultimo, nangungulekta ng basura. Yun. Ultimo, dumadaan lang doon lagi. Yan, Brad, good morning. Ganun po si Kuya Lito. Kumbaga maraming natutuwa din sa kanya. Ang palibhasa ang Kuya Lito po ay palabati, palangiti, at palabati nga. Saka siyempre po, ayun, sabi natin yung tatay ko dati, kung ano yung ipinakita sa yung maganda, pakitaan mo rin ng maganda. Yun po. Pero ang PWD matalas po. Matalas sila. Kumbaga, alam nila, nakikisama sila sa mga taong magpapakita sa kanila lalo sa mga mapuputi. Pero matalas sila sa pakiramdam. Okay. Yun po yung naging ko sa mga PWD. Kasi, bukod po kay Kuya Lito kasi may pamangkin akong PWD, may mga kaibigan din po akong mga PWD. Alam po yan ni Kuya Lito na malapit talaga ako sa mga PWD. Kumbaga, po kasi, kumbaga, po yung damdamin ko. Mababaw yung damdamin ko sa mga PWD. Opo. So, yan.
Siguro napahaba na po ang aming kwento. Opo. Yun, pasensyahan nyo na po. Pasensya na po, gano'n. Ang vlogs po na to ay halo-halong emosyon. Meron pong iyakan, may kainan, may tawanan, may pagbibigay ng inspirasyon, at bukod po doon ay May kakarnihan. Joke lang po. Hindi. Di ba? may pagmamahal. Yeah. Yung pagmamahal po doon ay yung nagiging tip ko po sa inyo about sa PWD. Opo. Siyempre, pagmamahalan dahil naikwento ko po yung pagmamahal ko sa aking pamilya. Yan. Maraming salamat po. Sana po sa mga manonood nito at sa mga manonood pa lang po ng mga ibang vlogs namin. Nakikisuyo po ako at naglalambing. Opo. Baka pwede pong makikishare po kami. At nakikisuyo rin po ako sa inyong lahat na sana po pa-like or pa-heart o kaya pa-comment na din. Opo. So yan, sa mga bagong subscriber dyan, welcome po kayo din sa aming YouTube channel. Yes po. At welcome din po dahil andito ang inyong Ate Vera at Kuya Lito na corny paminsan-minsan at palagi. Yun, maraming salamat po. At sana po pa-share po ng ating mga video. Opo. At para po lumawak pa po ang ating community at mga manunood po ng mga buhay PWD ni Kuya Lito at ang pagluluto ng Ate Vera nyo. Ang couple life po namin at mini vlogs po, mga Yes, mini po. vlogs po natin. Yun, maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga sa aming mga vlogs. Bago po tayo maraming salamat po kay Ma'am Ganda po at saka kay Ma'am Bait. Tama po ba? Ma'am Ganda at Bait. Isa lang yun. Ma'am Ganda at Bait po pala. Sorry po. From California. Iyan po. Maraming po salamat. Ingat po. Apo. At sa lahat po ng nandito, maraming salamat po sa inyong mga suporta, sa inyong pagmamahal. Yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Wag po tayo mag-away-away. Magbabago na po ang taon. Magbago na rin po ang mga palaaway. Yun, Opo. charot. Love lang po ang ating panaigin at maikli lamang po ang buhay. Magmahalan na lang Yes po tayo po. at magpakasaya. You know. So, maraming salamat po. See you next vlog. Bye-bye! Bye po. Bye! Sabay sa lalay. So, ayan. Maraming salamat po. God bless us all. Bye! Yun. Hindi ko po yun.